Hello! Kumusta kayo? Ito na naman tayo mag-inspirational. Pero review muna tayo dun sa last inspirational ko. About, ano ba yun? Sa Tower of Babel. Bakit ba tayo may iba-ibang lengguwahe? Bakit nagkaganon yun? Pero alam nyo, ang lesson sa Tower of Babel is about pag ang matalino ang tao, bakit ang daming matatalino na hindi nagtitiwala sa Diyos? Lead away, yung parang staying away from God. Kasi masyado silang naniniwala sa sarili nila, di ba? Pwede naman tayong matalino. Alam mo ba kung bakit tayo matalino? Dahil nilikha tayo ng Diyos. Yung naglikha sa atin ay very intelligent talaga. Hindi ito artificial, kundi very intelligent. So, iyon yung naglikha sa atin. Kaya kung makita mo na mamanghang ka dahil sa mga ginagawa mong maging maayos, dahil yan sa Diyos. So, yun ang isang lesson. Pangalawang lesson, yung people are full of pride. So, maraming nagiging mayabang na ang tao noon. Kaya nila binild yung Tower of Babel dahil magaling sila at naging inisip nila sa sarili na that they are more powerful than God. Yung utos ng Diyos sa kanila, hindi nila sinunod dahil meron silang gustong abutin ng sa sarili lang nila. Sariling agenda at hindi agenda ng Diyos. So, isa yon sa naging lesson. Kaya sila ay nag-iba-iba ng lengguwahe dahil nga doon. So, ayaw ng Diyos yon. Maging powerful ang tao na minsan hindi na nakikita kung ano yung kagustuhan ng Diyos sa kanila. Pag nagsusumikap tayo sa mga bagay na napakalaki, hindi na natin pinahahalagan ang Diyos sa atin. Kaya nagkakaroon tayo ng confusion. Ang nangyari doon sa Tower of Babel ay na-confused sila because they are striving apart from God. So we should never become full of pride. Hindi tayo dapat nagmamayabang at iisipin nating equal na tayo sa God. Hindi na natin kailangan ng God. Yun ang lesson ng Tower of Babel. So tayo minsan, hindi natin nalalaman ang gusto ng Diyos sa atin dahil iniitsapwera natin siya. So, may mga kahalagahan ho kung bakit natin kailangang malaman ang kalooban ng Diyos sa atin. So, ito yung pag-uusapan natin. Ito ay connected lang doon sa vlog ko last time na bakit nagkaroon ng ganitong iba-ibang lengguwahe dahil hindi nila nasunod yung kagustuhan ng Diyos sa buhay nila. Okay, magbigay muna tayo ng isang example ng kalooban ng Diyos sa buhay ng isang tao. Totoo itong nangyari. Nasa Genesis 21. Alam niyo ba na may pangalang Sarah o Sarah sa Old Testament? Asawa siya ni Abraham at itong mag-asawang ito ay wanderer. Ibig sabihin, hindi sila nagstay sa isang lugar, kundi nag-wander sila. Pero alam nyo kung bakit nilang ginagawa yun? Dahil sinusunod nila kung ano yung command ng Diyos sa kanila. Diba? Nalalaman nila yon. And noong mga panahon na yon, nakikipag-usap pa ang Diyos sa mga tao sa pamagitan ng angel, may mga signs sila. At alam nyo ba na si Sarah, wala siyang anak? Matagal na silang mag-asawa pero wala siyang anak. Pero ang nangyari, meron angel, kasi sabi ni Abraham, Lord, ano yung inheritance ko? Wala akong pamamanahan, kundi yung aking servant lang. And then sabi ng Diyos sa kanila, hindi, magkakaanak ka. So sobrang tanda na nila nun. Nung sinasabi yun ng angel kay Abraham, narinig yun ni Sarah, hindi siya naniwala kasi matanda na siya, 90 years old. Tumawa lang siya. Pero nabuntis siya at naipanganak niya yung kanilang anak na si Isaac. Alam niyo, ang kalooban ng Diyos, kahit mahirap, pero kung yun ang kalooban ng Diyos, mangyayari yon. Paano ba natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Papasahin ko muna kung ano yung nagsasabi na si Sarah ay nanganak. Genesis chapter 1, verses 1 to 8. Sa Tagalog ko babasahin. Pinagpala ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kanyang pangako. Ayon sa panahong sinabi ng Diyos, si Sarah nga ay nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Kahit matanda na noon si Abraham. Isaac ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak. Ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham ang bata 8 araw pagkasilang nito.
100 taon na si Abraham nang ipinanganak si Isaac. Sinabi ni Sarah, nakakatawa ang ginawang ito sa akin ng Diyos. At sinumang makarinig nito'y tiyak na matatawa rin. At sinabi pa niya, sa edad na iyon ni Abraham, sinong makakapagsabi sa kanyang ako'y nag-aalaga pa ng bata? Gayunman, nabigyan ko pa rin siya ng anak kahit siya'y matanda na. Lumaki ang bata at nang ito'y awatin, naghanda ng malaking salo-salo si Abraham. O diba, napaka-imposible, pero dahil sa pangako yun ng Diyos, yun ang kalooban ng Diyos sa kanila. So yun ang ibig sabihin ng kalooban ng Diyos ay masusunod. Pero bakit may mga taong hindi nakakaalam ng kalooban ng Diyos? Para malaman natin ang kalooban ng Diyos, ito yun. Si Apostle Pablo, dati siyang mamamatay tao, mga Kristiyano, pinipersecute niya at pinapapatay niya. Pero alam niyo, may paraan ng Diyos na nagbago siya at siya'y naging lingkod niya. Siya ay nabulag at kinausap ng Diyos. Bakit niya pinipersecute ang mga Kristiyano? Naging committed na ang buhay niya sa Panginoong Diyos. And then alam niyo kung ano yung sinabi niya, tinanong niya sa Diyos, ano po ang gusto mong gawin ko sa iyo? Oh, ang ganda, no? O sa English, what do you want me to do, O Lord? So yun ang ibig sabihin ng pag-ask kung ano yung kalooban ng Diyos. So hanggang sa nagkaroon siya ng command from the Lord, sinabi na pumunta ka sa lugar na ito at hanapin mo si ganito. So yun ang nangyari hanggang sa naging lingkod at naging apostle siya ng Diyos. Kailangan nating malaman ang kalooban ng Diyos. Unang-una, kailangan maging concrete yung ating kagustuhan at kung ano yung ating tutumbukin. Kailangan nating simulan kaagad. So, ibig sabihin nun, pag-pray natin, unang-una, panalangin natin kung ano yung mga steps kasi minsan nag-iisip tayo, mag-workout ba ito o ano bang dapat kong gawin? So, pag-pray natin and then mag-start tayo. So, yun, maging fix tayo dun sa goal, mag-start tayo. So, kailangan may initiative tayo. Kailangan tayong magbigay ng pagkukusa. Hindi yung naghihintay lang. Kung ano yung pinag-pray natin, we need to act on it. We need to act what you pray. Faith in action. So, kailangan natin maging specific tayo sa mga hakbangin natin each day. Kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kailangan, meron tayong accountability. Ano ibig bang sabihin ng accountability? Yung mga taong pinagkakatiwalaan natin na mayroong pananampalataya sa Diyos at sure sa Panginoon, kailangan natin ipaalam sa kanila kung ano yung mga plano natin. Makakatulong sila sa atin dahil sa mga experience nila sa buhay ng pananampalataya sa Diyos, meron tayong dapat accountability. Itong importante, paano talaga natin malalaman ng husto? Diba? Minsan kasi parang atubili tayo kung ano yung dapat gawin natin eh. Paano natin malalaman ng husto kung ano yung plano o kalooban sa atin ng Diyos? Kailangan nating magbasa ng Biblia. So, we need to study the Word of God. Kasi yan lang talaga ang pwede makapagturo sa atin sa buhay natin. How do we know God's will in my life? Read the Bible and obey it. Basahin natin yung Biblia at sundin natin, di ba? Yun ang pinaka-importante sa buhay natin. Malinaw na malinaw kapag ating ginawa yung sinasabi sa Bible. Sabi nga sa Psalm 37:4, be delighted in the Lord and He will give you the desires of your heart. May mga desire tayo sa puso na minsan ay hindi kalooban ng Diyos. Minsan ay makakasama sa atin at hindi nakaka-glorify sa Diyos. Pero kung tayo nagbabasa ng Bible, may iiba yung ating mindset, may iba yung ating hangarin ng puso. Kaya kailangan natin magbasa ng Bible para malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kapag tayo po ay nagbabasa ng Bible, malalaman talaga natin ano ba yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Di siyempre, pagka sinusunod natin yung Bible, makikita talaga natin na ang kalooban po ng Diyos sa buhay natin, unang-una, ay dapat po natutuwa ang Diyos. At hindi yung ginagawa natin ay kasalanan at makaka-apekto sa atin ng masama. Malalaman natin ang kalooban ng Diyos kung tayo ay sumusunod sa Kanya at kung tayo ay nag-glorify natin ang Diyos sa buhay natin. Ang pagbabasa ng Biblia po ay isang importanteng bagay kasi basic instructions before leaving earth. Marami pong instruction ang Bible. Alam nyo, ang isang bagay na kailangan nating malaman, di na talaga natin maintindihan ang Bible. Kapag tayo nagbabasa ng Bible, ipinapanalangin natin ang pagkaunawa natin sa Biblia. Pero kailangan po natin merong tayong personal na relasyon sa Panginoong Jesus.
Kasi yan po talaga ang makakapagbigay sa atin ng pangunawa. Kung ang isang bagay po na hindi natin nalalaman kaagad ay dahil hindi natin kilala ang Diyos. Kasi kapag meron tayong personal na relasyon sa Diyos, ay maiintindihan natin kung ano yung gusto ng Diyos sa atin. Di ba tayo din, pag kilala natin yung isang tao, kilala niya tayo. Alam niya kung ano yung makakabuti sa atin. So, ganun din po ang Diyos sa atin. Alam niya kung anong makakabuti sa atin. Ang pag-alam po ng kalooban ng Diyos sa atin, unang-una po ay talagang meron tayong personal na relasyon sa Panginoon. Kasi kung wala po, kahit anong basa ng Bible natin, hindi po talaga natin maintindihan yan. Ang kalooban ng Diyos sa atin ay yung makita natin kung ano yung instruction ng Diyos sa buhay natin at sundin natin yon. Hindi po natin to magagawa na sa sarili nating kakayanan, kundi ito ay gagawin ng Diyos sa atin at ipaiintindi po sa atin yon. So sana po ay nag-enjoy kayo o sana may natutunan kayo sa aking inspirational ngayon. Ang isa lang po talagang bagay na dapat gawin ay yung lumapit tayo sa Diyos. Malalaman natin yon. God bless po everyone and thanks for your time and for your support sa aking vlog. God bless you po. Bye-bye!